ng Panginoon sa kanyang pagkakaloob niya sa atin na magandang pagkakataon para muli ay mag-aral ng kanyang mga salita. Nasa kalahating araw na po tayo ng Sanlinggo. Tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral at ang akin pong napili na subject sa ating pag-aaral sa oras na ito ay pinamagatang Footprints of Jesus. So samahan niyo po ako na pag-aralan yung mga ano yung dapat nating gayahin para ano yung mga halimbawa na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi sa ating key text sa John 13 verse 15, "For I have given you an example that ye should do as I have done to you." So dito, mapipapansin natin na ang ating Panginoon ay nagbigay na ng mga dakilang halimbawa para hindi tayo mahirapan, na sundin ang kanyang kalooban at gamitin ang kanyang mga ginamit noong siya ay nagmiministeryo pa dito sa mundo. So, sabi pa dito na, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps." So mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan na ano yung mga halimbawa na binigay ng Panginoon sa atin. Siya ay nagsakripisyo, siya ay nagtiis para sa atin, at iniwan niya sa atin ng mga halimbawang ito para po atin siyang sundin. Sabi dyan sa letters and manuscript na, "Will our brethren consider these words and walk softly before God, treading in the footprints of Jesus?" So ito po yung isang paanyaya ng bawat mananampalataya na magnilay-nilay sa halimbawa ni Kristo at mamuhay ng may paggalang at pagsunod sa kanyang kalooban. So ito yung tanong bawat isa sa atin, tayong mga nananampalataya, tayong mga one true God believer, tayong mga nakakaalam ng katotohanan, tayo po ba ay lalakad ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sumunod sa kanyang mga yapak? So atin pong pag-aaralan ngayon is ano po ba yung uh, mga hakbang ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. The footprints of Jesus to his earthly ministry. Sabi dito, compassion, healing the sick, feeding the hungry. So mababasa po natin yan sa Matthew chapter 14, verse 14. "And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and he healed their sick." So dito mga kapatid, pinapakita sa atin na itong tagpong ito, yung malalim na pagpapakumbaba ng ating Panginoon, yung kanyang pag-ibig sa bawat isa, sa kanyang mga alagad, sa kabila ng kanilang mga kahinaan, sa kabila ng kanilang pagkakaunawaan, pinili niyang maglingkod sa kanila. Napakaganda po mga kapatid na pag-aralan yung story ng ating Panginoon kung babasahin natin sa Desire of Ages, yung nung siya ay ministry dito sa lupa para malaman natin ano yung dapat nating gawin sa kanyang gawain. So sabi diyan na nung panahon na yan ay sa pamamagitan ng kanyang lilingkod sa mga tagasunod niya, ay nagpapakita siya ng halimbawa sa atin para siya ay ating masunod. At nagpapagaling siya ng mga may karamdaman. Kasi nga, kung may sakit tayo physically, may sakit din yung ating spiritual. So, ninanais ng Panginoon bawat isa sa atin, kung tayo ay malusog spiritually, ginagawa ng Panginoon o pinapagaling niya muna tayo sa ating mga sakit physically upang tayo ay maglingkod ng buong puso sa Kanya. So ito yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon ay binigay sa atin upang tayo ay mamuhay ng may pagpapakumbaba din. So ipinapakita din dito na yung malasakit ni Kristo sa mga tao, hindi lamang niya sila tinuruan, kundi inalagaan din ang kanilang pangangailangan physical. So next is humility, washing the disciples' feet. So makikita natin sa John 13 verse 5, "After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded."
So dito makita natin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoon during sa pangyayaring ito na kanyang hinugasan ang paa ng mga disipulo. Ito din ay isang halimbawa na iniwan ng ating Panginoon dito sa lupa na dapat nating alalahanin yung kanyang sakripisyo, ang kanyang pagpapakumbaba sa atin. So ito din ay dapat nating gawin sa ating mga iglesia na tayo ay kailangang na magpatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At sinasabi din dyan na yung pangyayaring ito, yung seremonyang ito ay naging isang halimbawa para sa lahat ng kanyang tagasunod na nagpapakita ng kahalagahan ng paglilingkod sa isa't isa ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. So, sa bawat pagdiriwang na ito ay itong ordinarsa ito, tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon na sundin natin dahil isa itong halimbawa ni Jesus sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Next po ay obedience. So, submitting to the Father's will. Ito din po ay isa sa halimbawa na iniwan ng ating Panginoon sa atin. Sabi sa Luke chapter 22, verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So dito mga kapatid, mapapansin natin, ito yung panalangin ni Kristo sa hardin ng Getsemani, na nagpapakita ng kanyang matinding paghihirap at ganap na pagpapasakop sa kalooban ng kanyang ama. So isa itong makapangyarihang halimbawa ng pagtitiwala at pagsunod kahit sa harap ng pagdurusa. So kung mararanasan natin yung mga ganitong bagay, maalala natin kung paano tiniis ng ating Panginoong Hesus nung nandito pa siya sa lupa. So magbibigay din sa atin ng comfort na si Kristo kanya itong naranasan, kanya itong napanagumpayan. Ano yung ginawa ng Panginoon nung ito yung kanyang naramdaman o naranasan? Ano nga, sabi dito, submitting to the Father's will. Hindi yung ating kalooban, yung masusunod, ano yung yapak na ating lalakaran, kundi ang kalooban ng ating Ama sa langit. Next po is sacrifice, dying on the cross for humanity. Ito po yung grabing pag-ibig ng Panginoon sa atin. So mababasa po natin yung sakripisyo ng ating Panginoon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda mga kapatid na balik-balikin yung itong verse na ito na dahil sa pag-ibig ng Ama, binigay niya sa atin ang kaisa-isang isinilang na anak para siya ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tutusin, kung atin pong pagmuni-munihin itong verse na ito, hindi natin maipaliwanag ang pag-ibig ng Panginoon na grabe ang kanyang pagmamahal sa atin. Ganun pa man, na kahit na tayo may hina, makasalanan, nabibigo, o kahit na anuman minsan nadadapa, na kahit anong sikap natin, patuloy pa rin nagpapaalala ang Panginoon na minamahal niya tayo. So ito po yung isa din itong paalala sa atin na kailangan din nating magsakripisyo gaya ng pagsakripisyo ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. So next po is following in His footsteps today. So paano po ba natin susundin ang ating Panginoon? Kasi nga 'di ba, one day at a time po mga kapatid. Every day na tayo ay nagigising tuwing umaga, ano yung dapat natin gawin? Ano yung nais ng Panginoon na gawin natin sa isang araw? So paano ba natin masusunod ang ating Panginoon sa araw na ito? So sinasabi diyan, daily living, kindness, and forgiveness. Isa din itong parang makasanayan ng bawat Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon, yung kabaitan at pagpapatawad. Ito yung sinasabi na habang tayo nabubuhay araw-araw. Sabi sa Review and Herald, we have very uncertain views of the great mercy and loving kindness of God. He is full of compassion and forgiveness, and freely pardons when we truly repent and confess our sins. So dito, mapapansin natin na minsan,
hindi natin lubos na nauunawaan kung gaano kabuti at maawain ang ating Diyos. Hindi natin lubos na nakikita yung kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal at kahandaang magpatawad sa atin. Pero ang totoo, ang Diyos po ay punong-puno ng habag. Madali po siyang maawa at magpatawad sa bawat isa sa atin. Kung taos-puso tayong magsisi at atin pong talikuran ang mga kasalanan, aminin sa Kanya na tayo nagkasala, tayo'y mahina, huwag po tayong mahiya na, Panginoon, ako'y mahina. Kailangan ko yung kalakasan mo. Kasi nanais din ng Panginoon na kailangan tayong mauhaw at magutom sa Kanyang katotohanan para tayo punan ng Kanyang biyaya. Dahil yung biyaya na binigay ng Panginoon, ito yung magpupuno sa ating buhay. Kasi alalahanin natin na He is full of compassion and forgiveness. Huwag tayong mawala ng pag-asa na lumapit sa Kanya dahil siya ay maawain at mapagpatawad. Next po is service, helping others selflessly. Ito din po yung dapat natin gawin sa araw-araw na habang tayo nabubuhay. Kung meron tayong opportunity na tulungan ang ating kapwa sa anumang paraan, ito ay isang paglilingkod din, hindi lang sa ating kapwa, kundi sa ating Panginoon. Sinasabi sa Christ Object Lesson, page 326, paragraph 3, Christ's followers have been redeemed for service. Our Lord teach that the true object of life is ministry. Christ himself was a worker, and to all his followers, he gives the law of service. Service to God and to their fellow men. So si Kristo mismo, mga kapatid, ay naging halimbawa na isang tunay na naglilingkod sa kapwa. Hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay siya ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Kaya naman bilang kanyang mga tagasunod, inaasahan ng ating Panginoon na tayo ay maglingkod din sa iba, gaya ng kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagtulong at pagdamay. Mag-comfort din po tayo sa mga tao na nangangailangan ng kalinga, sa mga taong nawalan ng pag-asa, atin din po silang tulungan. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus mismo sa atin. Ang pagmamalasakit at pagbabahagi ng mabuting balita. So isa po itong halimbawa na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung sinasabing law of service, service to God and to their fellow men. So itong kalooban ng Panginoon, itong batas ng paglilingkod ay hindi ito optional lang sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Isa itong likas na bunga ng tunay na pananampalataya. Kung tunay tayong nakakakilala kay Kristo, ay kailangang natural na sa atin na makikita sa ating buhay yung hangaring maglingkod sa Kanya at sa ibang tao. Next po, following in His footsteps today, it's faithfulness, trusting God in trials. Sabi sa Acts of the Apostles, page 51, paragraph 2, holiness is not rapture. It is an entire surrender of the will to God. It is living by every word that proceeds from the mouth of God. It is doing, take note po mga kapatid it is doing the will of our Heavenly Father. It is trusting God in trial, in darkness as well as in the light. It is walking by faith and not by sight. It is relying on God with unquestioning confidence and resting in His love. Napakaganda mga kapatid itong salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin yung itong katapatan na magtiwala tayo sa Panginoon sa mga pagsubok sa buhay ay isa itong pagsunod sa mga hakbang ng Panginoon kung paano natin siya gagayahin sa ating buhay sa araw-araw. Sinasabi diyan na yung kabanalan, di ba? Sinasabi nga sa Reflecting Christ, mga kapatid, na sanctification or holiness is a lifetime obedience. Kung sa bawat in every single day na tayo sumusunod sa Panginoon, kahit na nadadapa tayo sa pagsunod sa Kanya, kailangan tayong magtiwala sa Kanya. Basta sumunod lamang tayo at anuman yung Kanyang kalooban ay atin pong susundin, dito po tayo pinapabanal ng Panginoon. At
sa ating ang ating Ama sa langit ay nakikita niya ang kanyang mga anak na kung papaano siya o papaano tayo magtiwala sa kanya. At hindi lamang sa mga panahong maliwanag at masagana tayo magtiwala sa ating buhay, magtiwala sa Panginoon, kundi lalo na sa gitna ng pagsubok at kadiliman at kawalan ng kasiguruhan. Minsan nagdadalawang isip pa tayo kung yung ating mga panalangin ba ay dinidinig ng Panginoon. Minsan yun yung nakatatak sa isip natin na ito yung binabato ng kaaway, kaya tayo nanghihina, hindi na lang mananalangin. Ngunit ito yung paalala sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo ni manalangin ng once, kailangan din tayong manalangin sa araw-araw. So isa din itong katapatan sa ating Panginoon. At sinasabi diyan na sa halip na umasa tayo sa mga nakikita o nararamdaman, no? Tayo'y lumakad sa pananampalataya. Nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos, ah, hindi dahil nalaman natin, kundi dahil nangako ang Diyos na Kanya tayong tutulungan. Na magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan nito. Next is evangelism, spreading the gospel and living a Christ-centered life. Sinasabi sa Christ Object Lesson, page 19, in the Sermon on the Mount, these words were spoken to other besides children and youth. They were spoken to the multitude, among whom were men and women full of worries and perplexities and sore with disappointment and sorrow. So dito mga kapatid, sa sermon ng ating Panginoon sa in the Mount mga kapatid, ang mga salita ng Diyos, ito ay hindi lamang para sa mga bata at kabataan, kundi para sa lahat. Ang mga ito ay sinabi rin sa maraming tao. Kaya sa atin mismo mga kapatid ay anawa ay atin pong pagmuni-munihin na iniwan sa atin ng Panginoon yung pagbibigay ng comfort, pagbibigay ng pabalita, ng ebanghelyo. At habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, habang tayo nagtuturo sa mga tao na ito yung kalooban ng Panginoon, ito yung dapat nating sundin, ay kinakailangang makita din yung buhay ng ating Panginoon sa ating buhay mismo. Dahil maraming mga tao ngayong nawawala ng pag-asa at libu-libong namamatay na hindi nakakaalam ng katotohanan. So paano po ba natin sila mabibigyan ng katotohanan? Kaya kailangan sa araw-araw sundin natin ano yung nakaatang sa atin na gawain. Sa maliliit na bagay, ito yung nagbibigay ng kasiguraduhan na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Kaya isa din itong paalala sa atin na yung pagbibigay ng pabalita, especially how to know the one true God, gospel mga kapatid, na may iisang Diyos sa ating at meron siyang kaisa-isang isinilang na anak na iniligtas o nagligtas sa atin. Kaya nawa, ito yung paalala sa atin. Kaya kung ano man yung mga gawain ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, ay nawa gawin natin o pag-aralan pa natin upang atin po itong masunod. At ano po ba ang pangako ng Panginoon kung atin pong gagawin ang kanyang kalooban o yung kanyang mga hakbang sa atin? The promise of His presence, sabi dito sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So nawa, sa ating pag-aaral sa gabing ito mga kapatid, ay magbigay ng paalala sa atin na hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay handang tumulong at nandyan lang siya habang tayo ay sumusunod sa araw-araw. Dahil sa ating pagsunod sa araw-araw, doon po tayo pinapabanal ng Panginoon. At kung atin pong ituturo sa iba na nabantayan ang lahat ng bagay na ito, ano yung tinuro niya sa atin, ano yung mga hakbang, at ano yung mga halimbawa na pinaabot niya sa atin na tayong mga modern Israelites o modern na mga tagasunod ng Panginoon. Sinasabi diyan na whatsoever I have commanded you, observe all things and teach them. And sasabihin diyan, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at happy midweek prayer meeting po at purihin ang Panginoon. God bless sa ating lahat.